Sa nakaraan nating recap ay natapos tayo sa pagtapik ni Buddha kay Sun Wukong kung saan, para mapabilis ang pagbiyahe ng ating bida na si Wukong ay tinulungan na ito ni Badhang makapaglakbay ng mabilis, papunta sa lugar ng dating kaibigan, upang humingi dito ng tulong, at sa kanyang pagpatak sa disyerto, mayroon siyang napansin na kakaibang hugis ng buhangin dito, nakawangis ng kalahati ng katawan ng buwan, maya-maya ay tumayo na siya sa kinauupuan niya at agad na pinagmasdan ang paligid. May napansin siya sa di kalayuan na isang dilaw na kidlat na madali lang naman ito nakilala ni Wukong, at batid na niya kung kanino ito nanggagaling, kaya agad siyang nagtungo doon na mabilis lang naman siyang nakarating. Sa kanyang pagdating kanyang nasaksihan ang dalawang tao na naglalaban sa loob ng Divine World Combat Field, na kung saan sila ay nagtatagisan ng galing sa pakikipaglaban. Sinipa ng isang manglalaban ang kanyang katunggali na mabilis lang naman ito naharang gamit ang sarili nitong kaliwang kamay. Maya-maya lang, nagpaulan ng suntok ang lalaking may dilaw na kasuotan sa kanyang kalaban na madali lang naman nitong nadipinsahan ang lahat ng mga pinakawalang atake. Habang ito'y may ngiti sa mga labi, nagpakawala na naman ng isang malakas na atake sa kanyang kalaban, gustong wakasan na ang kanilang laban, ngunit naging dahilan ito upang mabali ang kanyang kamay, pati butoy na damay. At nang gamanti ang maitim na lalaki, kanina pa pala nito pinaglalaruan ang kanyang kalaban. Kaya tinapos na niya ang laban sa isang suntok lang sa mukha ng kanyang katunggali. Dahilan kaya tumalsik sa di kalayuan ang lalaking maputi. At pagkatapos ng laban, kung saan, mayabang na pinaalam ng maitim na lalaki sa lahat na hindi siya kayang talunin, at dagdag pa niya na siya ang Diyos ng digmaan, kaya malabong siya ay matalo sa isang mahinang kalaban, at sa pagkapanalo ng maitim na lalaki, nagbunyi ang mga fans nito sa pagkapanalo, isinisigaw nila ang titulo ng maitim na lalaking ito na Diyos ng digmaan. Samantalang namang sa likod ng maraming tao ay hinhawi ng ating bida ang kanyang daan, nagrereklamo siya dahil sa dami ng mga taong humaharang sa kanyang daan at dagdag pa dyan, na ang iinggay pa ng mga couple na ito, samantala ng ang mga tinolek ni Sun Wukong ay nagagalit na sa pagtulak ng ating bida sa kanila, dahil ang mga tao sa daan ng ating bida ay walang balak na tumabi at nagagalit pa ang mga ito kapag kanyang tinutulak para lumayas sa kanyang daan, ay napilitan na ang ating bidang gumamit ng dahas, kung saan pinalipad niya sa iri ang mga lukulukong ayaw lumanti sa kabilang tabi. Sa pagbagsak ng mga taong pinalipad ng ating bida, tinanong ng lalaking maitim kung sinong lapastangang nanggugulo sa kanyang teritoryo. Mabilis namang sinagot ito ng ating bida kung saan sinabihan niya ito, na siya ang salarin, ang third disciple ni Buddha, habang kinakawayan ng ating bida ang lalaking maitim at sa ginawa ng ating bidang pagpapakilala, ay mabilis naman itong nakilalang ng lalaki kaya naman pabahagya siyang namangha sa kanyang nakita. Nang nakita ng ating bida na mukhang siya ay nakilala nito ay hinanda niya ang kanyang kamay upang yakapin ito. Kaya binati ito ng ating bida, dahil ilang taon na rin silang hindi pa nagkikita, pinalapit ito ng ating bida sa kanyang tabi, upang bigyan siya ng isang yakap at nang ito ay papalapit na sa kanyang direksyon, ang ating bida ay patay mali siyang nilampasan lang ni Xiao Wujing at nagtungo ito sa lokasyon ng dalawang babae kung saan ito ang kanyang mahigpit na niyakap, at sa paglampas ni Xiao Wujing sa ating bida, ay labis na nagalit si Wukong sa kanyang kaibigan. Kaya naman, nais na niya itong bigyan ng leksyon, dahil nagmukha siyang isang hangal sa harap ng maraming tao. Sinabihan niya si Xiao Wujing kung ano ang gusto nitong mangyari, na mabilis rin naman itong tumugon, at pinaalis nito si Sun Wukong dahil siya ay abala pa sa mga babae. Dagdag pa niya na siya ay walang oras upang ito ay kanyang intindihin, kaya naman umiral na naman ang pagkasad-esta ng ating bida. Malapit na sana itong upakan ng ating bida dahil sa kahangalan ng kanyang dating kaibigan, ngunit, tumawa lang si Xiao Wujing, at pabiro nitong inulit ang kanyang sinabi kanina. Tinanong niya si Wukong kung gusto ba siyang upakan nito, kaya naman isinawalang bahala na lang ito ng ating bida at hinayaan na lang ang luko-luko, kaya bumaba na ng arena si Xiao Wujing, at habang bumababa ito ng arena, sinabihan niya si Wukong na kung hindi ito malakas ang loob na lumaban, ay huwag na itong umastang astig. Habang naglalakad ang ating bida palapit kay Xiao Wujing ay hiningi niya ang tulong nito, upang tulungan siyang iligtas ang kanilang master, dahil napapaligiran ito ng mga halimaw. Nang marinig ni Xiao Wujing ang hinanaing ni Wukong ay napatanong ito sa kanya kung ano ang sinasabi nito. Hindi niya inaasagang balang araw ay hihingi rin sa kanya ang ating nida ng tulong, dahil lagi siya nitong nakikita bilang isang mahina. Tinanong niya si Wukong na bakit kailangan pa niya itong tulungan.
Sinagot naman ni Wukong ang katanungan ni Xiao Wujing dahil hindi siya ang nangangailangan ng tulong nito dahil si Xuanzang ang tutulungan nito hindi siya. Dagdag pa dyan na ito ang lubos na pinapahalagahan ni Xuanzang, ngunit hindi naman ito binigyang pansin ni Xiao Wujing ang malaking problemang ito. Pinagmalaki nito sa ating bida ang kanyang katayuan ngayon bilang isang God of War na mayroong kapangyarihang golden body. Dagdag pa ni Xiao Wujing na wala siyang oras sa ganyang kalukuhan, at nang marinig ito ng ating bida, hindi niya alam kung ano ang golden body, kaya naman, tinanong ito ni Xiao Wujing kung interesado ba ito kung ano iyon. Tumawa si Xiao Wujing dahil hindi pa alam ng ating bida kung ano ang golden body. Lumapit ng mabilis ang ating bida dito at sinisiko-siko pa niya si Xiao Wujing, binula niya si Xiao Wujing, at sinabihan niya itong ang astig ng kanyang kaibigan, upang ito ay ipakita ito sa kanya ang pinagmamalaki nitong golden body. Maya-maya lang ay niyakap ni Xiao Wujing si Wukong dahil nagustuhan niya ang ipinapakita nitong ugali. Sinabihan lang naman ito ng ating bida na siya ay nagbibiro lang dahil sa sobrang tagal nilang dalawang hindi pa nagkikita, kaya naman, bilang muli nilang pagkikita ay gusto niya itong biruin. At dahil ngayon lang muling nagkita ang dalawa ay inalok ni Xiao Wujing si Sun Wukong na sabay na silang dalawang maligo, kasabay doon ay balak ni Xiao Wujing na sa bathroom na lang nito ipapakita kay Sun Wukong ang pinagmamalaki nitong golden body. At nang nakita ni Sun Wukong na mukhang naisahan niya si Xiao Wujing ay pumayag ito sa mungkahi ni Xiao Wujing na sila ay magkasamang maligo. Sa sumunod na eksena kung saan naligo na nga ang dalawa sa bathroom na tinutukoy ni Xiao Wujing, ay masaya si Sun Wukong na tinatamasa ang nakakaginhawang tubig, at sa napansin ni Xiao Wujing na mukhang nagustuhan ni Sun Wukong ang ganitong buhay ay inalok niya itong dito na lang si Sun Wukong na mamuhay. Dagdag pa dyan ay ipinangako niya sa ating bida na bibigyan niya ito ng magandang buhay, na masaya namang nagbigay ng isang thumbs up ang ating bida hudyat ng kanyang pagsang-ayon sa mungkahi sa kanya ni Xiao Wujing. Maya-maya lang ay binago na ng ating bida ang usapan, kung saan sarkastiko niya itong tinanong kung saan hinanap niya dito ang pinagmamalaki ni Xiao Wujing na golden body, at sa pagtatanong ng ating bida ay biglang tumayo si Xiao Wujing at napatawa ito dahil hanggang ngayon ay naaalala pa rin ito ni Sun Wukong. At sa ginawa ni Xiao Wujing sa lantaran nitong ipinakita ang kanyang elepante sa ating nida ay napaiwas ito ng tingin, at dahil sa kahihiyan na ginagawa sa kanya ni Xiao Wujing ay napalubog na lang ito sa tubig, habang sinasabihan ito ni Xiao Wujing na tumingin sa ibabaw ng tubig dahil nandoon ang hinahanap ni Sun Wukong na golden body sa reflection ni Xiao Wujing sa ibabaw ng tubig. At nang makita ito ng ating bida ay hinipo niya ito sa tubig, kaya naman sinabihan ito ni Xiao Wujing na ang nakikita ni Sun Wukong sa tubig ay ang kanyang golden body. At sa nalaman ni Sun Wukong na ang golden body pala na tinutukoy ni Xiao Wujing ay nasa katawan nito ay pinuri niya ang kakayahan nito, dahil sa ngayon ay mukhang lumakas na si Xiao Wujing dahil sa nagkaroon ito ng isang magandang abilidad. Dahil medyo nahihiya si Xiao Wujing sa tuwing pinupuri siya ni Wukong ay pinahinto niya ito sa pagpuri ni Sun Wukong sa kanya dahil nahihiya ito. Naalala ni Xiao Wujing ang nakaraan kung saan, sa nakaraang nagdaang ilang taon ay nagdusa sila sa 81 na tribulations. At kung saan din ay tanging ginawa lang nila sa kanilang paglalakbay ay walang iba kundi maghangad ng magandang buhay. Sumagot naman si Sun Wukong kung saan ay sinabihan niya ito na sa kanyang tingin ay hindi si Xiao Wujing natatakot sa gulo, pero isa pa rin itong duwag, at nang narinig ni Xiao Wujing ang sinabi sa kanya ni Sun Wukong ay labis itong nanggalaiti sa ating bida. Ngunit ang galit ni Xiao Wujing kay Sun Wukong ay biglang napawi, nang biglang mabilis na lumapit ito kay Xiao Wujing, at inalok niya ito ng isang postahan, kung saan ibinigay ni Sun Wukong dito ang kanyang sandatang. Kaya naman nang makita ito ni Xiao Wujing ay sayang-saya siya na sinabihan si Sun Wukong kung ano ang gusto nitong kanilang pagpustahan. Ipinaliwanag ni Sun Wukong kay Xiao Wujing na ang kanilang gagawin lang naman ay iligtas si Xuanzang. Dagdag pa ni Sun Wukong na hindi niya pinipilit si Xiao Wujing na puwersahang iligtas si Xuanzang. Kapag naipadala na ni Xiao Wujing si Sun Wukong sa nakaraang 300 taon upang hanapin si Tategata, dahil para kay Xiao Wujing ay ang gagawin lang naman nito'y walang iba kundi ipadala si Sun Wukong sa nakaraang taon, ay nang malaman ni Xiao Wujing ang gagawin ay hindi na nito inisip pa ang gagawin dahil napakadali lang naman ang kanyang gagawin, kaya mabilis itong pumayag sa balak ni Sun Wukong.
Samantala namang si Sun Wukong na may masamang balak para kay Xiao Wujing ay pabahagyang napangiti dahil mukhang kumagat si Xiao Wujing sa kanilang pastahan. Maya-maya lang ay bigla na lang umilo ng malakas ang golden cudgel na sandata ni Sun Wukong na para bang tuluyan nang nabitag niya si Xiao Wujing sa kanyang ginawang taya na sandata. Kasunod nun ang biglang paglalahon ng golden body na pinagmamalaki ni Xiao Wujing kay Sun Wukong, kaya labis na nagtaka si Xiao Wujing sa nangyayari sa kanyang golden body, kasabay ang pagtaas ng patpat ni Sun Wukong, na para bangkusan nitong ina-absorb ang golden body ni Xiao Wujing sa katawan. At nang malaman ni Xiao Wujing ang nangyayari ay agad nitong inutusan si Sun Wukong na ibalik nito sa kanya ang kinuha nitong golden body. Galit na galit ito kay Sun Wukong dahil inisahan na naman siya nito kaya halos upakan niya si Sun Wukong dahil sa kalapastanganan nitong ginagawa sa kanya. Ngunit ang sadistang si Sun Wukong ay wala naman ditong pakialam at binigyan lang niya ng isang malakas na suntok si Xiao Wujing sa muka, dahilan kaya napatilapon ito sa di kalayuan. Sabay tinindigan ni Sun Wukong si Xiao Wujing ng maangas na para bang ilang oras ay handa na itong makipagbakbakan, at hinamon ni Sun Wukong si Xiao Wujing na kung gusto nitong ibalik niya ang kinuha ng ating bida na golden body ay kakailanganin nitong ibalik siya sa nakaraang 300 taon upang makuha ni Xiao Wujing ang golden body nitong pinagmamalaki sa kanya, ngunit sinabi naman ni Xiao Wujing kay Sun Wukong kung ano ang mangyayari kapag hindi ito pumayag. Kahit na hindi naisin ni Xiao Wujing na pumayag ay may ibang paraan naman si Sun Wukong upang mapapayag ito kaya naman pinalabas niya ang kanyang pulang enerhiya na tila ilang saglit na lang ay maari na niya itong turuan ng leksyon, bagamat wala ng kapangyarihan si Xiao Wujing ay buong tapang pa rin nitong kinaharap ang ating bida ng one-on-one dahil kailangan niyang maibalik ang golden body na kanyang pag-aari. Pagkalapit niya sa ating bida ay agad niya itong inakbayan na para bang wala man lang nangyari sa kanilang pag-ita na alitan. Sabi pa ni Xiao Wujing kay Sun Wukong na bakit masyado itong seryoso, dagdag pa niya na sila ay babalik sa nakaraan 300 taon na magkasama silang dalawa, ngunit sa isip-isip naman ni Sun Wukong na maswerte si Xiao Wujing dahil hindi nito piniling kalabanan siya kahit na isa lang itong clone ng totoo niyang katawan kahit na mas mahina ito ngayon kisa dati. Lumipat ang eksena kung saan naglalakbay na nga ang dalawang loko-lokong magkaibigan. Kung saan narating na nga nila ang tinutukoy ni Xiao Wujing na kanilang destinasyon upang isagawa ang kanilang gagawing pagbalik sa nakaraang 300 taon, at sa kanilang pagdating ay agad ni Sun Wukong hinanap ang daan, ngunit napatawa lang si Xiao Wujing kay Sun Wukong, maya-maya lang ay may nakita ang ating bida na nakasakbit sa baywang ni Xiao Wujing kaya umilo ng matindi ang mata nito na parang may ibang balak dito. Mabilis itong gumalaw upang kunin ang bagay na balak ni Sun Wukong na makuha kay Xiao Wujing. Nang makuha niya ang sinturon ni Xiao Wujing na may hugis bungo ay napahagalpak ito ng tawa kay Xiao Wujing. Tinanong ni Xiao Wujing si Sun Wukong kung ano ang gagawin nito ngunit pinahinto lang ni Sun Wukong ito sa pagsasalita, at sinabihan niya ito na alam niya ang bagay na kanyang hawak kung paano paganahin. Sinimulan na niyang gawin ang formation array at itinaas niya ang sinturon ni Xiao Wujing upang gawin ang array, ngunit maya-maya lang pagdaan ng ilang oras ay wala man lang nangyari, kahit dumaan na ang ilang oras ng pag-iintay nila, kaya naman makapigil hiningang pinagtawanan ni Xiao Wujing si Sun Wukong dahil hindi niya akalaing gagawin ito ni Sun Wukong. Si Xiao Wujing naman ang gumamit ng belt para ipakita kay Sun Wukong kung paano ba talaga ito gawin. Mabilis na ikinumpas ni Xiao Wujing ang kanyang mga kamay, na tila ay isinasagawa na nito ang isang formation array na kanyang nalalaman. Nang matapos itong ikumpas ang kamay sa eri ay biglang umilo ang sinturon nito ng malakas, kundi at natutuong siya lang ang maari nitong makagawa, hanggang sa biglang may lumabas sa tabi nitong isang bagay na may hugis ng isang buwan, kaya naman labis na namangha si Sun Wukong sa ginawa ni Xiao Wujing. Nang matapos si Xiao Wujing ay pinagmamalaki nitong sinabi kay Sun Wukong na ganitong paraan ito gawin dapat para magamit. At sa kanilang harapan kung saan ang portal ay abot kamay na nilang pinagmamasdan ang portal ay pinagmamalaking ipinakilala ni Xiao Wujing kay Sun Wukong ang portal na ito, at ang ating bida na batid na ang paraan para makabalik sa nakaraang taon ay hindi na nagdalawang isip pang pumasok at agad na niyang inakit si Xiao Wujing na sila ay pumasok.
Hinawakan ni Sun Wukong ang kamay ni Xiao Wujing papasok ngunit parang awkward ang nangyayari sa kanila ay pabahagyang nag-blush ang mukha ni Xiao Wujing dahil sa ginawa ni Sun Wukong na paghawak nito sa kanyang kamay. Samantalang nang malaman ni Sun Wukong ang inaasal ni Xiao Wujing ay nagalit si Sun Wukong dito kaya naman sinipa niya ito papasok sa portal sabay agad rin itong sumunod doon. Ilang oras lang ang lumipas ay nakarating na nga ang dalawa sa nakaraang 300 taon. Pagkabukas-bukas din ng portal ay paglabas nila doon bumungad sa kanilang harapan ang isang sobrang laking puno, ang ating bida pagkadating-dating ay hindi na nang sayang pa ng oras at agad na niyang tinawag ang Buddha sa pangalang Atlas Budi, at tinanong niya ito kung ito ay ang Western Paradise. At dahil tila ay walang sumagot sa kanyang tawag ay mas lalo ni Sun Wukong na nilakasan ang pagtawag kay Tathagata upang palabasin, bagamat halos mayanig na ang buong kapunuan ay hindi pa rin nagpakita sa kanila ang Buddha, maya-maya lang ay nagtatakang napatanong si Sun Wukong sa kanyang sarili, dahil sa kanyang naaalala sa nakaraang 300 taon ay walang pool sa parteng likudan ito kaya naman labis itong nagtataka sa pool na nasa kanilang harapan. Dahil sa kanyang pagtataka ay mabilis itong nilapitan ang lawa upang analisein, samantalang nang makita ni Xiao Wujing ang magandang pagkakataon nang nakababa ang pagbabantay ni Sun Wukong sa tungkod nito ay nakakita ito ng maindang pagkakataon upang mabawi niya ang kinuha ni Sun Wukong sa kanyang golden body. Walang ano-ano ay mabilis itong kinuha ang tungkod ni Sun Wukong ngunit kasabay din nung kunin ni Sun Wukong ang kanyang tungkod ay aksidenteng nagkahawakan na naman sila ng kamay. At dahil sa ginawang pagtatangka ni Xiao Wujing na ibalik ang kanyang golden body, ay nalaman tuloy ng ating bida ang gagawin ni Xiao Wujing. Samantala namang si Xiao Wujing ay pabahagyang naiinis at nagbablush sa nangyari, sinabihan niya si Sun Wukong na gusto na nito maibalik ang kanyang golden body, pero wala naman ditong pakialam ang ating bida. Sinabihan lang nito si Xiao Wujing na kunin nito ang golden body sa panaginip nito. Mabilis na hinayla ni Sun Wukong si Xiao Wujing sa tubig upang paliguin ito sa lawa. Sinubukan pa ng pigilan ni Xiao Wujing si Sun Wukong ngunit hindi si Sun Wukong nakinig. Maya-maya ang tinatapakan palang lupa ng ating bida ay marupok kaya naman nang masira ang inaapakan nito na lupa ay pati ito'y napasama sa pagligaw sa lawa, at nang sila'y nasa lawa na ay mabilis ang mga itong hinigop ng tubig pailalim hanggang makarating ang dalawa sa dulo. Pagkarating nila ay hindi nila inasahang ang kabila pala ng lawa ay ang reflection ng kabilang mundo na tila'y nasa ibang mundo sila nakahawig ng kanilang pinagmulang mundo. Ang pagkakaiba lang ay ang kabila nito ay ang kabaliktaran ng magandang mundo. At dahil umabot na rin ang dalawa sa kabilang mundo ay hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at agad nila itong nilibot. At sa kanilang paglilibot ay takang-taka ang ating bida sa lugar na ito, kung ang lugar na ito ba talaga ang totoong Western Paradise. Pinagpapawisan sila sa kanilang nasaksihang kaganapan, hindi ng dalawa lubos maisip na lubhang kakaiba ang mundong kanilang napasok. Maya-maya lang, may biglang naramdaman silang nilalang na nakatingin sa kanila, kaya biglang naalerto ang dalawa sa maaring mangyari, at dahil doon ay biglang napabalikwas si Sun Wukong at napalingon dito, pati si Xiao Wujing ay hindi moari kung anong nilalang ang tintim silang pinagmamasdan mula pa kanina ng kanilang pagtungtong sa teritoryo ng misteryusong nilalang. Mula sa likod ng dalawa, lumabas dito ang imahe ni Buddha, na tila'y lubos na kakaiba, at sa paglabas nito ay agad niyang tinawag si Sun Wukong bilang Monkey King, kaya naman natuon ang buong atensyon ng dalawa kay Buddha, bagamat kahawig nito si Buddha pero ang balat nito ay kulay itim. Abangan sa susunod kung saan, susubukan ni Sun Wukong kalabanan si Buddha, ngunit paglalaruan lang sila nito na para bang nakikipagharutan lang siya sa mga bata, at sa pagpapatuloy ng kwento ay mapapadpad ang dalawa sa ibang mundo kung saan dito ay makikita na nga nila ang spirito na umagaw ng katawan ng ating bida. At kung nagustuhan nyo ang aking kwento ay mag-like at comment ka sa ibaba upang malaman natin kung gusto mong malaman ang susunod at wag mo na rin kalimutang i-on ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod nating kwento pagkatapos mong mag-subscribe.